Buwati, may kumatok sa pinto ng bandang alas 10. Simula nang lumipat kami dito, may kakaibang ingay akong narinig tuwing alas 3 ng dalaga. Una, mahina lang. Nakaluskos sa labas namin na parang may naglalakad sa graba. Akala ko pusa lang o hangin, pero paulit-ulit gabi-gabi. Hanggang isang gabi, nagising ako dahil may kumatok 3 beses. Tok, tok, tok. Hindi malakas pero malinaw, diretso sa pinto ng kwarto ko. Pinakinggan ko muna, wala akong narinig na yabag. Wala rin galaw, kaya sumilot ako sa butas ng pinto. Wala akong nakita pero may anino sa sahig. Parang nakatayo sa harap ng pinto. Hindi gumagalaw. Dahan-dahan ko binuksan ang ilaw pero sa mismong sandali, nagliwanag ang kwarto. Nawala yung anino. Ipinagsawalang bahala ko na lang iyon. Baka inaantok lang ako. Tinanong ko ang aking nakakatandang kapatid kung may narinig pa siyang nakakatok sa pinto dahil magkatabi lang naman ang aming silid. Humindi siya. Ano nangyari sa aking kagabi? Ngunit imbis na pakinggan niya ako, tinawanan lang at sabi, "Tigil-tigilan mo mga kalokohan. Bago pa lang tayo, ayun na agad ang iniisip mo." Sabay alis niya. Kinabukasan, nahanap ko ang kasaysayan ng bahay. Nakita ko sa baul sa atik ang mga lumang larawan ng dating may-ari. Isang batang babae na may putol sa leeg. Sa likod ng litrato nakasulat ang pulang tinta, "Huwag mo siyang patulugin." May kumalabog sa bubong. Parang may naglalakad na may sira. Nang lumingon ako, nakita ko sa salamin ang batang babae sa litrato. Nakabukas ang bibig hanggang tayo. Bigla kong naramdaman ang paghinga sa bato. Pagulong ang tinig ng tuwa. Ginamit nila ito para patayin ang gustong pang-spumpa. Tumakbo ako palabas, ngunit narinig ko ang aking nakakatandang kapatid. Tumatawa, ngunit hindi sa kanyang boses.